This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Sama-sama tayo manalangin para sa ating mga kapatid na nangangako ng kanilang katapatan sa isa't isa at sasama ang buhay. Naway Panginoon sa kanila ng Diyos ang patuloy na pagpapakita ng pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Panginoon sa Kristo, binigyan ng tibay at pagsasama ng mga mag-asawa sa pamamagitan ng pananampalataya para sa aming kahinaan at pananalig sa iyo, Panginoon, kaawaan namin. Panginoon, kaawaan namin. Panginoon sa Kristo, binigyan ng lakas ang loob ang mga mag-asawa upang harapin ang mga pagsubok ng buhay sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong tulong. Para sa kawalan namin ng pag-asa sa pagsubok sa mga suliranin, Kristo, kaawaan namin. Kristo, kaawaan Panginoon sa Kristo, binigyan mo kami ng kaligayahan sa pagmamahal ng mga mag-asawa para sa aming lahat sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa-tao. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan. Kaawaan ang Panginoon ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawarin tayo sa buhay at pagmamahal. Amen. Manalangin tayo. Amanang mga pangyarihan sa paglikha sa sanatauhan, nilobong lalaki babae at tawag ng kaisahan. Pagpatuloyin mo ang aming mga kapatid sa banal na liwanag ng pagkakay sa pagmamahal. Upang iyong pinamumunan sa pag-ibigan ay naging mga katibayan din ng pag-ibig na umiilan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magsibuwa. Muna ang pagbasa. Magbasa ang sa pagsulat sa Panginoong Apostol sa Tagapagay. Makapagsalita sa mga bulkan ng mga tao at ng mga kung wala na ang pag-ibig para lamang ito matigang na mga tinubuan o kumira ng tubahan. Kung ako man ay may nagkakamagaya ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng liwag, kung kayo mga loob sa lahat ng tama at ang wala kang pagkalang malaya, ano ba ang pag-ibat mo sa mga Diyos? Ngunit wala naman ang pag-ibig, wala ang pag-ibig. Ipabigay ko man ang lahat sa palitan at ialay ko man ang aking katawan upang suluhin. Kung wala naman ang pag-ibig, wala ang kalubihan ay nulo nito sa ang pag-ibig ay kasagaan at pagkakalo. Hindi nananatili, nagmamabuti o nagmamalas. Hindi magaspak ang paglalan, hindi makasaya, hindi magagaling, bumabagay sa tao. Hindi ito ay kinatutuwa ang gawa ng sama. Ngunit itinagagala ang tuhan. Ang pag-ibig ay mapagpapa, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at magkakasaka ang pag-ibig. Ang tatlong kailangan natin ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit pinakadakila sa kayo ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Baliktad kayo ni Rixie. Si Rixie dapat dito. Sumayin po ang iyong huling balita ng ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, sa pasimula pa ang likay ng Diyos sa sanlibutan, nilikha niya silang lalaki at babae. Dahil dito iniwan ng lalaki ng kanyang makina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Ang batid ng uling balita ng Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. may ribang forever. My word. Nais ko simulan ito sa isang maikling kwento. May ribang isang mag-asawang matanda na kumain sa isang fast food chain at sila ay kumita sa counter at nakita ng binata na nasa likod nila na in-order ng mag-asawa ay isa lamang burger, isang french fries at isang coke. Kaya nagtaka yung binata, bakit dalaw sila, pero isa lang yung in-order nila. Pagdating sa upuan, pinagmamasal ng binata yung mag-asawa, napansin niya yung babae lamang kumakain. At inisip ng binata na baka kulang ng budget ng mag-asawa. Dalawa, siya natutuwa sa mag-asawa kasi naalala niya yung kanyang lolo-lola na bagamat matatanda na ay sweet pa rin sa isa. Kaya nilapitan niya yung mag-asawa. Sabi niya, lolo-lola, napansin ko po kasi ay si lola na kumakain. Okay na po ba sa inyo kung i-treat ko pa kayo ng isang order ng burger pancit po para mag-isa kayo ni lolo. Sabi ng lolo, Iho, salamat, kung anong magabala, okay na kami ng lolo. Lolo, treat ko ito sa inyo kasi po ay natutuwa ko ako sa inyo kasi naalala ko yung lolo-lola ko na pag matatanda niya, ay sweet pa rin sa isa. Sabi ng lolo, Iho, okay na kami ng lolo na mo, at huwag ka na magabala. Kasi po napansin ko, si lola na kumakain, meron mo ba kayong nararamdaman? Sabi ng lolo, kasi hindi mo ginagamit pa ng lola mo yung pustiso pagkatapos niya ang laman. Yung ating mga lola na pinandali ng panahon sa kanyang pagmamahal at pagkakaisa ay tunay na larawan na may buong forever. Yes. If you want something to last forever, you treat it differently. Para daw siya sa kotse o sa alahas, you shield and protect it. You never abuse it. You don't expose it to the elements. Sasaktan, ginagawa ng karami. May ay bibigat ng matagal sa akin. You don't make it common or ordinary. If it ever becomes tarnished, you lovingly polish it until it looks like new. Siguro ganun din sa pag-aasawa, sa pagmamahal. Kapag mayroong isang nagkamali, ay kailangan bigyan ng pagkakataon. Kailangan patawarin upang muling maging bagong nila.
becomes special because you made it so, and it grows more beautiful and precious as time goes by. So kung gusto natin magkaroon ng progreso, ay kailangan natin ingatan, alagaan, linisin sa pamagitan ng ating paulit-ulit na pagpapatawad sa isa't isa ang inyong pagsasama. Most people get married believing a myth that marriage is a beautiful box full of all the things they have. The box will be empty. So, tayo ang maglalagay ng laman sa kahon. Sa pamagitan ng iyong pagmamahal, katapatan, pag-aasikaso sa isa't isa. You have to learn the art of marriage. A good marriage must be created. It is not automatic. It is not a finished product. In marriage, the little things are the big things. Yung mga simpleng pag-uugas ng plato, pagbabalis, pagsasabi ng sorry, I love you, good night. At times, those are the big things. Mga small gestures of love, expression of love. It is remembering to say, I love you at the end of each day. Kailan mo sinabi sa partner ang salita, I love you. Do not be stingy. Be generous in expressing your love to one another. It is never going to get angry. At maaaring ay huwag palilipasin ang araw ng mayroong samaan ng loob. Matutong magpakumbaba, humingi ng tawad at magpatawad. Minsan ang problema sa mga I'm sorry for the word. Sa mga kababalayan na hindi lamang kayo nagiging hysterical, minsan nagiging historical pa. Ibig sabihin, ibinabalik yung mga nakaraan. So, do not be historical. It is speaking words of appreciation. Humanin natin yan to be appreciated, feel accepted, acknowledged, recognized. So, be generous sa inyong appreciation sa isa't isa. And demonstrating gratitude in thoughtful ways. Tig-tig sa inyong pag-demonstrate ng gratitude and love for one another. Kung hindi mo nga bumili ng toddler, pwede namang chocolate. Kung hindi mo nga bumili ng flowers, pwede namang chichar bulak lang. Be creative in expressing your love. It is giving, it is having the capacity to forgive and forget. It is giving each other safe days in which to grow. Siguro ibig sabihin nito, pagamat kayo yung dalawa, kayo naging isa, kayo ay partner in Christ, pero hindi ibig sabihin ko na nawawala yung individuality. You have to give space para ang bawat isa nagkaroon ng self-improvement or self-development. It is not only marrying the right person, it is being the right partner. Mayroon bang forever? Meron. Pero forever is not automatic. It is not a finished product. You have to invest on it. Through your love, care, forgiveness,
forgiveness, understanding, patience. Bilang pagtatapos, let us remember the words of St. Paul. Love is patient, love is kind. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. May we forever believe in there is forever. Amen. Salamat po mga kapatid na ikakasal. Masundayo ang mga ikakasal. Sa binyag ng pagpil, nakisakay sa buhay na nananagutan ng Panginoon. At sa pagkaliwan ng pagkinapunan, mulit-muli kayo makisama-sama ng kanyang pagmamahal. Ngayon naman po sa trumpet, idudulog sa sambayan ko ng inyong mga mag-anak at kaibigan at uminding ang panalangin sa harap ng inyong mga pagkuhin magpupukol ay magtibay ng Panginoon. At ngayon naman mga kapatid na natin ngayon ay manalangin para sa ating mga kapatid na ito at bukas pa at sa ating kapatid bilang mag-isang hindi sa ating sambayan ng Kristiyan. Mga bagong ikakasal, hinihingi mo ngayon kung katapatan niyo pahayagin ng namin sa isa't isa.
sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lang ang aming ibigin at itataan ka ito ng buhay ngayon at kailangan. Magbabayan ka na. Pagsabi ang pangalan na kanyang Maria. Sa aking Diyos at ang kanyang sambayanan, makiulit na ang aking sasabihin. Mr. and Mrs. Chrysostom. Ilog ko dyan sa may wire. Saan na kami Mr. and Mrs. Next is Mr. and Mrs. Alcaro. Mr. and Mrs. Lopez. For you, darling, don't be afraid. I will love you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All along, I believe I would find you. Palakpakan natin ang ating 17 couples in their first dance together as a couple. Yes. Ayoko kasi hindi ma-miss out ako doon sa message, kaya meron akong audio. Anyway, bago po ang lahat ay nais kong iparating ang isang mainit na pagbati ng buong province. Congratulations po at best wishes sa inyong lahat. Ang mga awit si Sir Juni, ano? Oo. Mga title ng mga kanta, ang mga binanggit ni Sir Juni. Yan ang mga sinasabi ng mga ninong sa kasal kadalasan, di ba? Yung mga tips sa mga bagong couples, di ba? Narinig ko mga against all odds. Oo nga. At may mga ka-textmates pa pala dito, no? Love conquers all, sabi niya pa. Di ba? Second chance. Hindi na lang kayo mga secret lovers. At kahit despite na nga na May and all blessings, source of all life, giver of all grace. We give you thanks for your overflowing generosity to us. Thank you for the gift of life, for the breath that sustains life, and for the food that nurtures life. Thank you for our home, our family and friends, especially for the presence of those gathered here.
Thank you very much. We just ask the 17 couples to remain standing and the other guests to be seated because now, isa na natin ang first meal ng couple together. Maybe just ask the couples to proceed doon sa kanilang meron silang mga designated mga tables para sa ating ceremonial cutting of the wedding cake. And the guests natin, ng mga couples natin dito ay very close to their hearts, ano? Yes, very special guests. Yes. And very fortunate to have this kind of an event. Yes, first Kasalang- time sa kasalang- Lancaster New City. Kasalang bayan, may fortunate. Kanya-kanyang style yan. Merong maliit, ang hati ng cake. Meron namang gustong busugin ang kanyang partner. Ang iba dyan ay nagagantihan pa kung gaano malaki ang isusubo. Siyempre may timing din yan sa pag-picture nila. Oo naman. Yan, yung iba, nagsusubuan na ng kanilang mga cakes. At ang iba naman ay nagkakat pa lang. Mukhang masarap ang kanilang mga cakes. Ayan, ano? Parang gusto ko rin tumigil ko. Mamaya na. Nabanggit ko kanina, this is a sign of fertility Yes. and And unity, di ba? ibig sabihin ba, mas malaking cake na kain, mas marami na kain. Sana. Baka maparami yung kain nila na. Tapos na ba ang mga pagkain? Ibig sabihin niya, Palagay ko, gutom na sila. Ay, hindi. Ang ibig sabihin niya, kailangan mag-please ang ating mga couples. So every time,